Ang basag na banga. Noong unang panahon ay may isang tagasalok na gumagamit ng dalawang malalaking bangang nakasabit sa isang matibay na patpat na kawayang kanyang isinusukbit sa balikat. Siya ay isang masipag na tagasalok na walang sawang nagdadala ng tubig para sa kanyang amo. Ang isa sa mga banga ay may basag sa tagiliran, kaya't madalas itong pagsabihan ng isa pang bangang perpekto at walang basag. Basag na banga, hindi ka ba nahihiya? Kakalahati lamang ng tubig na dapat mong nadadala ang nakararating sa bahay ng amo natin dahil sa basag mong tagiliran. Hiyang-hiya ang basag na banga sa kanyang naririnig, kaya't minsan sa tabi ng sapa ay kinausap niya ang tagasalok. Nahihiya na ako sa'yo. Panahon na siguro upang ako'y palitan mo. Ang wika nito. Palitan ka? Bakit naman? Ang nagtatakang tanong ng tagasalok. Hindi mo ba nakikita? Nasasayang ang pagod mo sapagkat sa loob ng 2 taong paggamit mo sa akin ay kakalahati lamang ng tubig na dapat kong nadadala ang naiuwi mo sa amo natin dahil tumatapon ng ibang tubig sa basag kong tagiliran. Ang maluhaluhang wika ng basag na banga. Basag na banga. Yan ba ang iniisip mo? Halika, may ipakikita ko sa'yo. Napapansin mo ba ang makukulay na bulaklak sa isang bahagi ng daang papunta sa bahay ng amo natin? Ang tanong ng mabuting tagasalok. Oo, napakagaganda nga ng mga bulaklak. Ang pagsang-ayon naman ng banga. Yan ay dahil sa tulong mo. Ang wika ng tagasalok. Hindi makapaniwala ang basag na banga sa kanyang narinig. Dahil sa tulong ko? Paano nangyari yun? Alam ko ang kakulangan mo. Kaya para mapakinabangan ito ay nagtanim ako ng mga halaman sa bahagi kung saan ka nakapwesto. Sa loob ng 2 taong pagdaraan ko roon, ay nadidilig ng tubig na tumatapon mula sa basag mong tagiliran ang mga halaman, kaya't naging malulusog at namulaklak ang mga ito. Sa loob ng 2 taon ay nakapipitas ako ng magagandang bulaklak para sa bahay ng amo natin. Hindi ito mangyayari kung wala ang tubig na tumatapon mula sa basag na bahagi mo. Lahat tayo ay mga basag na banga. May kanya-kanya tayong kahinaan, subalit hayaan nating magamit ng Panginoon ang mga kahinaang ito upang makapagbunga ng isang magandang bagay na maialay natin sa ating kapwa. Huwag mong katatakutan ang iyong mga kahinaan at kakulangan. Alam ng Panginoon kung paano magagamit ang mga ito para sa kabutihan.